Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at tinatawag din itong linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. Kaya ang ating ebanghelyo at ang mga pagbasa ay patungkol sa mabuting pastol. At mula sa ating ebanghelyo, narinig natin sinasabi ang isang napakagandang relasyon sa pagitan ng pastol at ng tupa. Sabi dito sa ebanghelyo, kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Kahit na napakarami ng kanyang mga tupa, kilala sila ng pastol. At alam ng pastol kung merong naliligaw, kung merong napapahiwalay, kung merong nawawala. At gayon din naman, kilala ng mga tupa ang pastol sa pamamagitan ng kanyang tinig, ng kanyang boses. Ang mga tupa na inaalagaan ng pastol, hindi yan susunod sa iba kapag hindi nila nakikilala yung boses ng kanilang pastol. Kaya iyon yung magandang relasyon sa pagitan ng isang pastol at ng kanyang mga tupa. At dito sa relasyon na ito, inihahalin tulad ang relasyon natin kay Jesus. Tayo na napapabilang sa kawan ng Diyos at si Jesus ang ating pinaka-pastol. At hindi lamang basta pastol, kundi mabuting pastol. So bakit siya tinatawag na mabuting pastol? Sapagkat hindi yung kanyang sarili lamang ang kanyang iniisip, hindi yung sarili lamang ang kanyang pinapahalagahan. Ang totoo, kinakalimutan ni Jesus na mabuting pastol ang lahat tungkol sa kanyang sarili para lamang bigyang buhay ang kanyang nasasakupan. At ito naman talaga yung kanyang ginawa, di ba? Inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. Siya'y nagpakasakit, ipinako at namatay sa krus. Pero pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Kaya totoo, si Jesus ay may malasakit sa kanyang kawan. At sinasabi rin sa ibang bahagi ng ebanghelyo na si Jesus bilang mabuting pastol, kaya niyang iwan ang lahat para lamang hanapin ang nawawalang isa. Kung iisipin natin, di ba, the parable of the lost sheep, ang talinhaga ng nawawalang tupa, kapag magiging practical tayo, bakit mo nga naman iiwan yung 99 against isa lang? Hayaan mo na yon. Mag-isa lang naman. Baka kung ano pa yung mangyari sa 99, wag mo na yang iwan. Alagaan mo na yang 99. Pero iba, si Jesus ang mabuting pastol. Kaya niyang iwan ang 99 na nandyan na sa kawan para lamang hanapin ang nawawalang nag-iisang tupa. Ibig sabihin, kahit na nag-iisa lamang itong nawawalang ito, mahalaga siya kay Jesus. Isipin mo na lamang, di ba, kung ako yung nag-iisang nawawalang tupa at iiwan ni Jesus ang 99 para lamang hanapin ako, di ba nakakataba ng puso? Ganon pala ako kaimportante sa Kanya. Na kahit ako ay black sheep, kahit ako ay problem child, kahit ako ay sakit ng ulo ng aking mga magulang,
hindi ako kailanman iiwan at pababayaan ni Jesus ang mabuting pastol. Kaya ito mga kapatid, ang magandang balita para sa ating lahat. Kinikilala natin si Jesus bilang mabuting pastol na gagawin ang lahat para lamang sa ating kanyang mga kawan. Tayo ang tinatawag na mga tupa na inaalagaan, minamahal, kinakalinga ni Jesus. Ang totoo, hinding-hindi tayo iiwan, hinding-hindi tayo pababayaan ni Jesus, ang ating mabuting pastol. Naniniwala po ba kayo doon? Kailanman at anuman ang mangyari, kahit na ikaw pa yung pinakamasamang tao, hinding-hindi ka iiwan, hinding-hindi ka pababayaan ni Jesus. Yan yung kanyang misyon. Naparito ako para anyayahan ang mga makasalanan na magbalik loob sa Diyos. Hindi ako naparito para hatulan ang makasalanan. Para kay Jesus, malinaw ang kanyang misyon, tagapagligtas. Pupuntahan kita saan ka man nandoroon. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, pupuntahan kita, aakayin kita pabalik sa Ama. Ililigtas kita at pagkakalooban kita ng panibagong buhay, ng panibagong pag-asa. Iyan si Jesus, ang mabuting pastol. Pero sa kabila ng pagnanais ni Jesus na mabuting pastol na tayo ay iligtas at pagkalooban ng buhay, kung bakit naman ang tao mas pinipili ang magkasala, mas pinipili ang lumayo sa Diyos. Kaya kung meron man masasabi na lumalayo o maalis, tumatakas, hindi iyon si Jesus. Ako yon. At ikaw din. Lumalayo, tumatakas tayo sa ating mabuting pastol kapag mas pinipili natin ang magkasala. Tayo mismo ang gumagawa ng dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Pero sa totoo, sa kabila ng lahat ng yan, ng ating paglayo at pagtalikod sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi pa rin sa napapagod, hindi pa rin sa nagsasawa, at kailanman hindi siya mapapagod sa pag-anyaya sa atin. Halika, bumalik ka na sa akin. Halika, ipagkakaloob ko sa iyo ang panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong inspirasyon. Kaya sa totoo, kung meron mang tao na mapapahamak at tuluyang mapapalayo sa Diyos, walang ibang pwedeng sisihin kundi siya na rin.
sobrang paggamit ng kalayaan para gawin ang kung ano ang gustong gawin. Kahit alam na alam, masama at makapagpapalayo sa Kanya sa Diyos. Kay Jesus na mabuting pastol, ilapit natin ang ating mga sarili. Tinatawag niya tayo at inaanyayahang muling bumalik sa Kanya. Kilalang kilala niya tayo, alam na alam niya ang lahat tungkol sa atin. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ikahiya. Kay Jesus, ang mahalaga ay ikaw. Hindi mahalaga yung nakaraan. Hindi mahalaga kung gaano kabigat at kung gaano karami ang naging pagkakasala. Ang iniintay palagi ni Jesus na mabuting pastol ay ang ating malinaw na desisyon. Babalik ako sa Ama at sasabihin ko, Ama, patawarin mo ako sapagkat ako'y nagkasala. Amen.